Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Panibagong sagupaan sa pagitan ng tropa ng pamahalaan at mga miyembro ng New People's Army. Sumiklab matapos bawiin ng pamahalaan ang unilateral ceasefire. Pagbabawal ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board sa mga UV Express sa EDSA. Tuloy sa kabila ng reklamo ng mga pasahero at mga UV Express operators. Pagpapababa sa personal at corporate income tax sa bansa hindi makakaapekto sa kita ng pamahalaan ayon sa Department of Finance. Mga mahuhuling prank callers ng 911 emergency hotlines aarestuhin ng Philippine National Police. Philippine Overseas Employment Administration sinuspindi ang recruitment ng mga Pilipino sa 4 na kumpanya dito sa Saudi Arabia. Ngayon po ay araw ng Lunes, unang araw sa buwan ng Agosto taong 2016. Tayo po ay sabay napapanood sa 1,360 satellite monitoring centers sa buong Pilipinas at sa buong mundo sa pamamagitan ng live streaming sa www.untvweb.com. Una sa ating mga balita ngayong hapon. Nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang 3 magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Pampanga at Bacolod. Sinaklolohan rin ng grupo ang isang sugatang driver matapos bumangga ang minamaneho nitong truck sa Bulacan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang 2 motorcycle rider na naaksidente sa magkahiwalay na lugar sa Pampanga. Unang sinaklolohan ng grupo ang 28 anyos na si Michael Magdalang na nagtamo ng mga gasgas sa siko at tuhod matapos siyang bumangga sa isang nakaparadang sasakyan sa Apalit noong Biyernes. Kanina madaling araw naman ang tulungan ng UNTV News and Rescue ang motorcycle rider na si Beno Quizon matapos maaksidente sa City of San Fernando, Pampanga. Nagtamo ng mga gasgas sa mukha at dibdib si Quizon matapos siyang bumangga sa isang kotse na nooy paliko sa isang kanto. Dapat di ka nagdadrive ng lasing, tapos wala ka pang lisensya. Matapos bigyan ng first aid ay tumanggi na itong magpadala sa ospital. Samantala, tinulungan din ng grupo ang 53 anyos na si Arthur Santos na nasugatan sa ulo matapos maumpog sa bato. Hindi na rin ito nagpadala pa sa ospital matapos bigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue. Sa bahagi naman ng Balagtas, Bulacan ay sinaklolohan ng UNTV News and Rescue ang isang truck driver na nasugatan matapos bumangga sa isa pang truck. Idinadaing ng driver na si Billy J. Heregale ang pananakit ng katawan matapos siyang maipit ng sumalpok sa sinusundang sasakyan. Wala naman tinamong injury ang sakay ng kabilang truck. Huminto bigla sir Mabigat kasi yung pangargay na bangga namin. Lost brake Hindi na kumapit yung lining Salamat po sir sa UNTV po sir dahil tinulungan niyo po kami. Matapos lapatan ng pangunang lunas ay dinala na ang biktima sa ospital. Sa Bacolod City ay nirespondihan rin ng UNTV News and Rescue Team ang isang motorcycle rider na naaksidente pasado alas 11 kagabi. Inamin ng rider na si Ray Mark Aspan na nakaidlip siya habang nagmamaneho kaya bumangga siya sa likuran ng police vehicle. Nagtamo ng mga sugat sa tuhod ang biktima na agad namang binigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team saka dinala sa pinakamalapit na ospital. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Nasawi ang isang rebelde sa sagupaan ng government forces at New People's Army sa Surigao del Norte ilang araw matapos ang pagbawi ng pamahalaan sa unilateral ceasefire sa makakaliwang grupo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Noong Sabado, binawi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang unilateral ceasefire ng pamahalaan laban sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Kaninang umaga, nagka-engkwentro ang government troopers at NPA sa Malimono, Surigao del Norte. Isang rebelding NPA ang nasawi sa engkwentro na umano'y nagsasagawa ng extortion activities o pangingikil sa mga residente sa Barangay San Isidro at Barangay Binukayan. Mayroong nangingikil na mga tao na nandun sa lugar na yon at siyang pinuntahan po ng ating mga kapatid na pulis at sinamahan po ng ating mga sundalo.
Nagkaroon po ng engkwentro, tumagal po ang putukan ng mahigit sa 5 minuto. Samantala, iginiit ng Armed Forces of the Philippines na hindi sila balakid sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan ng pamahalaan at mga makakaliwang grupo. Binigyang diin din ng AFP na suportado ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas ang isinusulong na peace talks ng pamahalaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army at National Democratic Front. Kaya naman kahit dismayado dahil hindi agad natugunan ng leftist groups ang unilateral ceasefire ni Pangulong Duterte na dahilan upang bawiin ng Pangulo noong Sabado, patuloy pa ring sinusuportahan ng mga sundalo ang pagpapatuloy ng formal na usapang pangkapayapaan ng government at CPP-NPA-NDF Peace Negotiating Panel sa Oslo, Norway sa Agosto 20 hanggang 27. Dagdag pa ni Brigadier General Padilla, kung mayroon mang higit na nagnanais ng kapayapaan sa bansa, ito ay ang mga tauhan ng militar na higit na 4 na dekada nang nakikibaka sa mga rebelding grupo. Kami patuloy pa rin nananawagan sa kabilang panig na ipakita ang kanilang sinseridad at maging seryoso po sa mga usaping ganito. Samantala, nagsumite na ng komento at sentimiento ang AFP sa Government Peace Panel kaugnay ng mga hinihiling ng NPA bago umano magdeklara ng tigil putukan sa Agosto 20 ang simula ng formal peace talks. Katulad ng pag-pull out ng mga tauhan ng militar at pulisya sa mga kanayunan na ayon kay Brigadier General Padilla ay imposibleng magawa dahil ito ay responsibilidad nila bilang government security forces ng bansa. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. Sa ibang balita, nanindigan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa gagawing pagbabawal sa mga UV Express na dumaan sa EDSA at nagbantang huhulihin ang sino mang lalabag sa kautusan. At upang ibigay sa atin ang detalye sa ulat na yan, kasama natin sa studio ang ating senior correspondent na si Mon Ocson. Mon, go ahead. Alam mo ba, Atty. Reg, meron palang 10,000 na mga UV Express sa buong Metro Manila. Yung almost 2,000 pala dyan, dumadaan sa EDSA. So sa madaling salita, yan yung mga nakakadagdag sa bilang ng mga sakyan na dumadaan sa EDSA araw-araw. Kaya naman tiyak na maraming pasahero yung magrereklamo. Alam mo kung bakit, Atty. Reg? Kasi binawal na ng LTFRB itong mga UV Express na dumaan dito sa EDSA. Pakinggan natin yung mga dismayadong pahayag ng mga commuter. Naindis nga ako kasi binaba kami sa Trinoma. Ang layo-layo na nilakad ko magmula doon hanggang dito. Mga private na ang sasakyan na yung mga 2 or more cars, di ba? Tapos silang driver, dalawa lang sila. Dapat yun ang i-lesson nila, hindi yung mga ganito. Kasi kawawa yung mga commuters. Pero sa kabila niya, Atty. Reg, naindigan yung LTFRB na tuloy yung pagbabawal at ipapatupad itong kautusan na nagbababala o pagbababala na hulihin ang sino mang lalabag dun sa Memorandum Circular. Ayon kay LTFRB Chairman Attorney Martin Delgra, kailangan daw ito upang maibsan yung lumalalang traffic situation dito sa EDSA. Narito ang kanyang pahayag. Hindi naman na lahat ng klaseng sasakyan pwedeng dumaan sa lahat ng klaseng daanan. We should put order in the way we manage traffic. Kanina, Atty. Reg, nagpunta ako dyan sa may ibaba ng MRT North Avenue Station at dahil nga dito sa inilabas na memo circular ng LTFRB, marami sa mga driver ayaw nang magsakay ng pasahero dyan dahil natatakot sila. Kanina nga kaunti lang Sabi nung operator dyan, bakit nga ba daw kaunti lang? Yun nga, dahil nga doon natatakot itong mga driver na tumawid dyan sa mag-traverse sa EDSA dahil itong mismong terminal na yan, nasa gilid ng EDSA yan, sa ibaba ng MRT North Avenue Station. Ang tanong nila kasi ganito, bakit sila binigyan ng prangkisa na may ruta dyan, gayo ipagbabawal pala silang dumaan din doon? Narito yung pahayag ng isa sa mga driver. Ba't bawal kami? Yung ruta namin dito sa EDSA, tapos yung terminal namin, yung linya dito sa MRT. Because we're addressing the traffic congestion along EDSA.
But other than that, I would like to premise our memorandum circular that was issued, that there has been no franchise that was issued to any UV operators to traverse or take EDSA. Pusod nito, Atty. Reg, hiniling ng mga UV Express operator sa LTFRB na ipatigil na itong kautusan. Narito ang pahayag ng presidente ng Codex, isa sa mga UV Express operator. Itipunan ko po ang aking executive committee, kasama po yan si Ms. Wine, na kami magpulong at para malaman natin kung ano ang negatibong epekto nito sa UV Express. Atty. Reg, kasi sinabi dyan kanina na baka daw magkaroon ng pagtaas sa pasahe dahil mas mahaba na yung magiging ruta nila imbis na EDSA, mga sulok, yung mga kaloob-looban. Pero ayon sa LTFRB, hindi rin maaaring basta makapagtaas ng pasahe itong mga UV Express dahil kailangan panduman ito sa mga public hearing at iba pang mga pagdinig dito sa LTFRB. Mon, ang tanong ko, kanina na-address na kanina, sinabi nung isang driver na meron silang prangkisa ng ruta ay sa EDSA. Now, accurate ba yung information ni Attorney Delgra na talagang walang operator na nabigyan ng prangkisa para mag-traverse or magkaroon ng ruta dyan sa EDSA exclusively? Originally, Atty. Reg, nakita ko mismo yung order Ang nakalagay doon kasi, ang mga UV Express point to point. Okay. Halimbawa, from Marikina, papunta ng Maynila. So, hindi pwedeng magsakay doon. Pero nakalagay doon sa order, pag nasa 2 kilometro ka within doon sa origin mo, pwede ka pa palang magsakay. Okay. So, kung from Marikina to kilometers, pede pa. Pero beyond doon, or after noon, tuloy-tuloy na at di ka na pwede magsakay at magbaba kahit saan. So, itong pagtatalo ngayon dito, itong mga UV Express dyan sa ibaba ng MRT North Ave, bakit sila merong terminal dyan? Correct. Bakit sila nakakapagsakay dyan? Correct. Sino ang nagpahintulot sa kanila para magsakay at magbaba ng pasahero dyan? Gayong, bawal pala sila doon. So yan yung mga tanong na naisagutin. Pero ayon sa LTFRB, nanindigan sila, bawal kayo sa EDSA. Ngayon, kung gusto nyo magbaba ng pasahero, huwag kayong tatawid ng EDSA. May terminal dyan, pero hindi ka pwede sa EDSA. Kung ang driver, ibababa ka dun sa North Ave, or kung galing kang Bulacan, bababa ka ng Kamatsile or ng Balintawak. Basta huwag kang tatawid ng EDSA, huwag kang dadaan dyan. Ngayon, yung pasaherong bababa mula doon, sasakay pa sila ulit para makarating sa pupunta nila. So, hassle talaga. Mon, huling tanong, dito sa pagkansela nung ruta nito ng UV Express sa EDSA, malamang magiging kakulangan doon sa demand for transportation. Ano yung balak gawin ng LTFRB para mapunan or to compensate for this demand? Well, na-address naman daw yan. Meron tinutukoy na hierarchy ng mga sasakyan sa daan. Katulad ng EDSA, pag main roads, dapat daw puro bus lang yan. Diyan papuntang LTFRB. Pag sinabing EDSA, bus lang yan, walang jeep dyan, walang tricycle, walang UV Express dyan. Ngayon, lahat ng secondary roads, doon papasok yung jeep, tricycle, tsaka UV Express. So, doon sa tanong mo, Atty. Reg, tingin ko matutugunan naman. Pero ang problema kasi, alam mo naman ng Pilipino pag binaba ka sa Trinoma, maglalakad pa ba sobrang init papunta doon sa hassle yun. Lalo na pag sobrang ulan, malakas ang ulan, sobrang init ng araw, maglalakad ka mula doon, talagang pahirap yan. Pero no choice tayo. We have to sumunod dun sa batas dahil para naman sa ikabubuti ng lahat yun. Maraming salamat, Monokson, para sa ulat na yan. Samantala, tiniyak ng Department of Finance na hindi makakaapekto sa kita ng pamahalaan ang mga gagawing tax reforms ng Duterte administration. Ito ang balita ni Darlene Basingan. Tumaas ang tax revenue collection ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa mga nakalipas na taon. Sa taong 2013, umabot ng mahigit 1 trilyong piso ang kita ng pamahalaan sa pagkolekta ng buwis. Ngayong target ng administrasyon ni Pangulong Duterte na babaan ng income at corporate tax rate sa bansa, nangangambang ilan na bumaba rin ang revenue tax collection ng pamahalaan. 3/4 ang kita ng pamahalaan ay galing sa income at corporate taxes na nakolekta ng BIR. Kaya naman may ilang suwesyon na taasan na lamang ang value-added tax o VAT mula 12% sa 14% upang ma-offset o mabawi ang mawawalang kita kung ibababa ang income at corporate tax.
Sinabi naman ni Finance Secretary Carlos Dominguez hindi na kailangang taasan pa ang VAT dahil kaya namang makakolekta ng pamahalaan ng mataas na halaga ng buwis kahit babaan ng tax rate sa bansa. We should be able to compensate for this rate reduction by rapidly broadening the tax base and improving VAT collection efficiency. By some estimates, we could double VAT collections simply by being more efficient in collecting it. Target ng pamahalaan na makakolekta ng mahigit 2 trilyong pisong buwis ngayong taon. Mas mataas ito kumpara sa tax collection na 1.442 trillion pesos noong isang taon. Ayon naman kay dating BIR Commissioner Liwayway Venzons Chato, posible pa rin na mataas ang magiging revenue tax collection ng pamahalaan kahit nababaan ng income at corporate tax kung pagtutuunan ng pansin ang pagkolekta ng buwis sa mga individual taxpayer na malaki ang kita. It's an identification thing. Even individuals have large income should be targeted. When I talk about target, I'm not talking about filing cases, but visit them first, try to convince them, and always be kind to the taxpayers. You need to get their cooperation. Ayon naman kay Senate President Coco Pimentel, susubukan ng Senado na maipasa ang tax reform bago matapos ang kasalukuyang taon. Darlene Basingan, UNTV News and Rescue. Nagbabala ang Philippine National Police o PNP sa mga prank caller ng 911 emergency hotlines. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Gumagana na ang 911 emergency hotline simula kaninang 12:01 ng madaling araw na nasa ilalim ng pamamahala ng Department of Interior and Local Government o DILG. Inanunsyo ito ni Presidential Communication Operations Office Secretary Martin Andanar kasabay ng anibersaryo ng Police Community Relations Group sa Camp Crame. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, mula 12:01 hanggang alas 7 ng umaga kanina, nasa 2,475 na ang natanggap na tawag ng 911. Subalit 75 lamang ang lehitimo, nasa 1,119 ang drop calls at 1,356 ang prank calls. Babala ni General Bato sa mga prank callers, may kakayahan ang PNP na malaman ang kanilang identity, kaya't maaari silang arestuhin at makasuhan. Refrain from doing prank calls. The 911 system is currently tracking the prank callers and we will make sure that you will be unmasked and arrested. Mayroong 45 call takers sa 911 hotline na siyang magsasagawa ng teleconferencing sa caller at sa responder mula sa pinakamalapit na police station. Sinabi pa ni General Bato, 18 Police Regional Office, 85 Provincial Police Office, 20 City Police Office, 117 City Police Office, 1,494 Municipal Office at 5 distrito ng National Capital Region Police Office ang nakaalerto sa bawat tawag. Binibigyan aniya ang mga pulis ng 5 hanggang 10 minuto upang rumisponde sa isang police emergency situation. Subalit paglilinaw ng PNP at ng PCOO, hindi pa kayang respondihan ang fire at medical emergency sa ngayon, kaya't kakailanganin ng kooperasyon ng LGUs, kaya tanging mga ambulance assistance, pag-aamok, creating troubles, drug racing, drinking in public places, harassment, illegal drug pushing at riots ang kanilang marerespondihan. Yung long-term plan nito ay kasama rin yung local government units. And I do understand na sa lahat po ng LGU sa Metro Manila, yung equip po na magkaroon ng diversion ng tawag mula sa 911 to the LGU. One is Taguig, no? Marikina if I'm not mistaken, yung syudad po ng Maynila. Umapila naman ang DILG sa telecommunication companies na bigyan naman ng discount ang kasalukuyang rate na 550 per call sa 911 at maging 50 centavos na lamang kapag napirmahan na ang amended version ng Executive Order 226. The idea of freeing the callers from spending so much is because it is an emergency call. The President recognizes that.
and the President would want to help those who call due to an emergency. One reason also why there is a charge being made under the 117, the previous program, is to discourage prank callers. Pakiusap ng mga opisyal sa publiko, iwasan ang pangluloko sa 911 dahil buhay ang nakataya sa bawat maaantalang tawag mula sa mga totoong nangangailangan. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Pinag-aaralan pa ngayon ng Department of Health o DOH ang pamamahagi ng halos 600,000 dengue vaccine na hindi pa nagamit sa mga bata sa lugar na mataas ang kaso ng dengue. Ito ang balita ni Joan Nano. Batay sa pinakahuling datos ng Department of Health, umaabot na sa mahigit 66,000 kaso na ng dengue ang naitatala sa bansa simula January 1 hanggang July 16 ngayong taon, habang nasa halos 300 na rin ang namamatay dahil dito. Tumaas ito ng nasa halos 23% kung ikukumpara sa kaparehong panahon noong 2015. Pinakamataas ang naitalang kaso ng dengue sa Calabarzon Region na may mahigit 8,000. Pangalawa sa Northern Mindanao na may mahigit sa 6,000 kaso, habang pangatlo naman ang Central Visayas Region. Kasama rin sa may mataas na bilang ng mga tinamaan ng naturang sakit ang Sorsogon at Davao Region. Nasa 4 na rehiyon ang nakapagtala ng mahigit sa 100% ng pagtaas ng kaso, kabilang na ang Davao Region, Negros Island, Western at Central Visayas Region. Bunsod nito, pinag-aaralan ngayon ang kagawaran ang posibilidad ng pamamahagi ng halos 600,000 bakuna na hindi nagamit matapos ang isinagawang school-based immunization program sa ilang paaralan sa bansa. Pag mimitingan pa yan kung ano yung mga next steps, it will depend on Secretary of Health, Secretary Ubial, at saka sa mga miyembro ng iba't ibang programa na may stake dito para kung itutuloy sa katulad ng mga sinabi niyong katanungan. Nito lamang Abril, nagsagawa ang DOH ng libreng pagbabakuna kontra dengue sa mga batang may 9 hanggang 10 taon sa Calabarzon, Central Luzon at National Capital Region. Subalit mula sa target na mahigit 1 milyong mga bata na dapat mabakunahan, nasa mahigit 400,000 lamang ang nagpabakuna. Paliwanag ng kagawaran, nahirapan silang mahikayat ang ilang magulang na samantalahin ang libreng bakuna dahil nataon ito sa bakasyon ng mga estudyante. Paghila, ng mga pasyente, oras ng kumbaga bakasyon, tapos para iengganyo mo sila, eto lang yung kaukulang maengganyo mo. Muli namang tiniyak ng Department of Health sa publiko na gagamitin ang mga sobrang bakuna upang masiguro na hindi ito masasayang at mapapakinabangan pa rin ng mga nangangailangan. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Manila. Sa iba pang balita, sinuspende na ng Philippine Overseas Employment Administration o POEA ang recruitment sa 4 na malalaking kumpanya sa Saudi Arabia. Kaugnay ito sa libo-libo pang stranded na OFW na nasa Saudi Arabia hanggang sa ngayon. Ito ang balita ni Jude Abarquez. Pinatawan na ng recruitment suspension ng Philippine Overseas Employment Agency o POEA ang 4 na kumpanya dito sa Saudi Arabia. Ito'y bunsod ng nararanasang mass layoff sa mga kumpanya dahil sa problema sa pagpapasahod at poor management. Ang mga Saudi companies na pinagbabawalan muna na mag-recruit ng mga Pilipino ay ang Saudi Bin Laden Group of Companies, Saudi Auger Limited, Mohammed Al Mujil Group, Mohammed Hamid Al Bargash and Brothers Trading and Construction Company. Sa tala ng United OFW, aabot sa 8,000 OFW na nagtatrabaho sa 4 na kumpanya ang stranded ngayon sa bansa. Ayon kay United OFW Convener John Leonard Monterona, umaasa sila na mapag-aaralan rin ng POEA ang iba pang kumpanya na may napapaulat silang marami ring Pilipino na hindi pinapasahod. Pero dapat aralin pa rin yung 5 na hindi pa na sususpende ang deployment. In fact, sana isama rin sa listahan ko rito yung Galaxy Light, tapos yung Arabian Bemco, tapos yung Al Samama ay mukhang namumblema rin. Yung mga malalaking kumpanya rin yan na mayroong mga OFWs na hindi rin nagpapasweldo ng mahigit 2 o 3 buwan na. Samantala,
na ipamigay na kahapon sa ilang kampo ang relief assistance form sa 9 na kumpanya na pinangakuan ng tulong ni Labor Secretary Silvestre Bello III sa kanyang pagdalaw sa bansa noong July 22. Sa ilalim ng relief assistance program ay pagkakalooban ng 1,590 Saudi Riyals o 20,000 pesos ang isang OFW na naapektuhan ng retrenchment. Makakatanggap rin ng 6,000 piso ang pamilya ng OFW na nasa Pilipinas. Jude Abarquez, UNTV News and Rescue, Riyadh, Saudi Arabia. Susunod sa Ito ang Balita. Pagpapatupad ng reforma sa party list representation mas nararapat kaysa pag-abolish dito. Gagamiting paraan sa pag-aamyenda sa konstitusyon dapat ipaubaya na sa Senado at lower house. Senator J.V. Ejercito inamin umano ang anomalya sa pagbili ng mga armas ng San Juan ayon sa testigo ng prosekusyon. Nagbabalik ang Ito ang Balita. Alamin muna natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito. Mula sa EDSA PhilAm sa Quezon City, itong balita ni Monokson Live. Mon, go ahead. Yes, Attorney Reg, medyo dito sa may area ng EDSA PhilAm ay walang masyado magiging problema. Usually pag ganitong oras ay mabagal ang daloy ng mga sakyan, pero sa ngayon ay walang magiging problema. Pakita natin ang drone shot natin sa area na ito. Sa mga dadaan po ng EDSA PhilAm, wala po magiging problema magmula po rito sa may area ng North Avenue hanggang makarating po kayo rito sa may area ng Quezon Avenue. Yun nga lang, yung service road po going po ng EDSA Quezon Avenue at dyan sa may area going po ng Quezon Avenue, medyo nagkakaroon ng konting delay dahil po dyan sa congestion at medyo imbudo itong mga sakyan papunta po dyan sa area na yan. Pero sa kabuuan po, northbound at southbound ng EDSA PhilAm, kabilang na po ang North Avenue, ay wala maging problema, maluwag po ang daloy ng mga sakyan. Yung pong area going po ng Cubao, medyo nagkakaroon po ng kaunting pagbagal starting po ng EDSA Kamuning Flyover southbound hanggang makarating po kayo ng Cubao. Medyo mabagal din po sa may area going Farmers, kasama na rin ang Campo Crame going po ng Ortigas. Ang Ortigas Flyover, wala maging problema southbound lane hanggang Mega Mall, kasama na rin po ang area ng Shaw, Pioneer at hanggang makarating po kayo dyan sa may Orense. Subalit, approaching po ng Bendy at Ayala, moderate to heavy traffic po tayo, tuloy-tuloy na po yan hanggang sa may area ng Taft Avenue sa Pasay. Sa mga uwi naman ng Quezon City, magmula po ng Pasay, pagbaba pa lamang po ng Magallanes Interchange, moderate to heavy traffic na po, tuloy-tuloy hanggang sa may area ng Ayala, Buendia, Orense, dyan po sa Pioneer at sa Maisyo. Itong area ng Mega Mall, maluwag po ng bahagya. Subalit, dyan po sa approaching ng Cubao area, magsisimula po ang pagbagal sa daloy ng mga sasakyan hanggang dyan po sa may Nepa Q-Mart. Pero wag po kayo mag-alala, after po ng Kamuning Flyover ay maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating po kayo rito sa may area ng North Avenue. Paalala po sa mga motorista, ang number coding implemented po hanggang mamayang alas 7 pa ng gabi. Lahat po ng sasakyan, ang plate number, nagtatapos sa number 1 at sa number 2, bawal po sa lahat ng mga lansangan sa Metro Manila. Yan ang ating traffic update. Balik sa iyo, Attorney Reg. Maraming salamat, Monokson. Nagulat ng live mula sa EDSA PhilAm sa Quezon City. Umaasa naman si Pangulong Rodrigo Duterte na uusad pa rin ang usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines o NDF. Mula sa Malacanang, itong balita ni Nel Maribuhok live. Nel, go ahead. Attorney Reg, nananatiling bukas sa usapang pangkapayapaan sa National Democratic Front of the Philippines ang pamahalaan sa kabila ng pagbawi ni Pangulong Duterte sa unilateral ceasefire sa New People's Army. Ito ang inihayag ng Pangulo sa oath-taking ceremony ng mga opisyal ng pamahalaan kanina sa Malacanang at sa kauna-unahang press briefing ni Pangulong Duterte bilang Pangulo ng Bansa. Hoping that we could just talk. Maybe we did not understand each other.
And so the best way is really to talk again and find out whether it is reachable. Nag-ugat ang pagbawi ni Pangulong Duterte matapos ang kabiguan ng grupo na ipaliwanag ang July 27 ambush incident sa Davao del Norte na ikinasawi ng isang CAFGU member at 3 iba pa. At matapos ang deadline na ibinigay ng Pangulo upang tumbasan ng rebeldeng grupo ang idineklara niyang unilateral ceasefire. Inaasahang mananatili ng ilang araw sa Mindanao region ng Pangulo upang ayusin ang pakikipag-usap sa MILF at MNLF. Samantala, nagpahayag rin ang Pangulo ukol sa iba't ibang isyong kinakaharap ng bansa. Muling nagbabala si Pangulong Duterte sa mga hindi susunod na kumpanya kaugnay ng contractualization o ENDO system. Point out to me one violating now and I close it. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang mining firms na hindi sumusunod sa itinakdang panuntunan ng pagmimina. Nanindigan din ito sa nais niyang paraan sa pagsusulong sa charter change. Nung nag-usap na kami sa National Security Council, we decided to push for constitutional changes para Constituent Assembly. Kasi sabi ni Chok na kasama namin, it would take us billions. Wala na akong pera eh. Tiniyak ng Pangulo na layon ng pag-amyenda sa konstitusyon ay upang maiangat ang kabuhayan ng mga Pilipinong mahihirap. Attorney Reg? Nel, isang katanungan lamang dito sa pag-uusap na to with NDF. Meron bang mga kinatawan din mula sa national, sa NPA, sa New People's Army rather, at hiwalay ba yung nakakausapin? Wala pang schedule kung magkakaroon ng talks with President Duterte. Pero we are looking forward, Attorney Reg, itong August 20 formal talks sa Norway na ayon naman kay Secretary Duresa, wala naman dahilan upang hindi ito matuloy at doon magkakaroon ng pag-uusap. Sa ngayon, Attorney Reg, hinihintay natin itong magiging resulta ng cabinet meeting ngayong gabi kung saan kung ano yung magiging rekomendasyon ni Secretary Duresa ukol sa usapin na ito. So, hihintayin natin itong magiging pahayag pa from the Presidential Advisor on the Peace Process and Malacanang kaugnay dito sa issue na ito, Attorney Reg. Maraming salamat, Nel Maribuhok, nagulat ng live mula sa Malacanang. 3 testigo ang iniharap ng prosekusyon sa Sandigan Bayan sa kaso ni Senator JV Ejercito kaugnay ng umano'y Calamity Fund anomaly sa San Juan City. Ito ang balita ni Joyce Balanch. Sa pagpapatuloy ng paglilitis sa kasong graft laban kay Senator Joseph Victor Ejercito sa Sandigan Bayan 5th Division, 3 testigo ang iniharap ng prosekusyon. Ito ay upang patotohanan ang bintang kay Senator Ejercito na ginamit nito ang Calamity Fund ng San Juan City upang ipambili ng high-powered firearms noong 2008 habang siya pa ang alkalde ng syudad. Unang iniharap ang head ng Bids and Awards Committee Secretariat na si Edovinia Mabulak. Ayon sa judicial affidavit ni Mabulak na unang nagpasa ng eligibility requirements ang kumpanyang HK Tactical Defense Systems bago pa naglabas ng invitation to bid ang San Juan City. April 2008, tumabas sa mga pahayagan ang invitation to apply for eligibility and to bid, ngunit Marso pa lang umano ay nagpasa na ng mga dokumento ang naturang kumpanya para sa bidding. Sa testimonya naman ng ikalawang testigo na si Sheila Ann Dalumpienes, ang branch manager ng Land Bank, kinumpirma niya na nagbayad na ng tseke ang San Juan sa HK Tactical Defense Systems ng 1,987,500 noong Hulyo 2008. Sinabi naman ay 3 testigo na isang online reporter na si Amita Legaspi na inamin ni Senator Ejercito sa kanyang interview na ginamit nga ng San Juan ang Calamity Fund upang ipambili ng armas. Ngunit binawi umano ito nang sabihin ng Commission on Audit na illegal ito at saka isinama na lang sa supplemental budget ang gastos. Ayon kay Prosecutor Peter Jet Boco, nagpapatunay ang mga testigo na pinabura ng San Juan ang winning bidder bago pa man nagsimula ang selection process ng supplier at nabayaran agad ito sa pamamagitan ng Calamity Fund. Sa susunod na Lunes, muling ipagpapatuloy ang paglilitis sa kaso kung saan ilang testigo pa ang ipipresenta ng prosekusyon laban kay Ejercito.
Maliban sa graft, nahaharap din sa kasong illegal use of public funds si Senator J.V. Ejercito sa Sandigan Bayan 6th Division para sa kaparehong insidente taong 2008. Kapwa-akusado naman niya dito ang mga nooy city councilors ng lungsod. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Sandigan Bayan. Sa halip na buwagin, isusulong ng ilang party list group na ayusin ang sistema ng party list system sa bansa upang hindi magamit sa katiwalian. Ito ang balita ni Victor Cosare. Hindi sang-ayon ang ilang party list groups sa panukala President Rodrigo Duterte na i-abolish na ang party list system sa Kongreso kasabay ng pag-amyenda sa saligang batas dahil mawawala ng representasyon ang marginalized at vulnerable sector ng lipunan. Ngunit aminado ang ilan na dahil sa kasalukuyang sistema ng politika sa bansa, napapasok ng mga political dynasty ang party list system. Kaya para sa kanila, kailangan ang ireforma ang sistemang ito sa lower house. Naghain naman ang panukala sa mababang kapulungan ng Kongreso ang Ako Bicol Party List upang ireforma ang party list system. Pag-uusapan din ng party list coalition sa Kamara ang isyong ito. We want to look into the party list law, the Republic Act 7941. Talaga naman maraming dapat ayusin sa batas, may mga loopholes. But the most important thing is because we have to look into the track record of every party list group. Maging si COMELEC Chairman Andres Bautista ay naniniwala na kailangan lang ireforma ang party list system dahil maganda naman ang intensyon ng batas, subalit nagkakaroon lang ng problema sa implementasyon nito. Yung merong karanasan, mas malawak yung pinag-aralan, again, para maging mas epektibong kinatawan. So ako dito, again, dapat klaruhin yan na kailangan bang yung nominee ay talagang isa doon sa party list na kanyang kinakatawan. Problema rin sa party list ang pagkakaroon ng hindi pagkakasundo o paksyon sa isang grupo kung sino ang iluluklok bilang representante sa Kongreso. Sa ngayon, may 3 party list groups na nanalo sa nakaraang halalan ang hindi pa nabibigyan ng Certificate of Proclamation dahil nagtatalo-talo ang mga miyembro kung sino ang kakatawan sa kanila. Ako again dyan, that's a policy decision that needs to be made by our executive and legislative branches of government. Kung hihingan nila kami ng aming opinion, pwede namin ibigay yon. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Manila. Inihayag ng hepe ng Philippine National Police o PNP na nangako ng tulong ang China sa Pilipinas sa pagsugpo sa paglaganap ng bawal na droga at pagtugis sa Chinese drug lords. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Nakipag-usap na si Philippine National Police Director General Ronald De La Rosa sa pamunuan ng Chinese Police hinggil sa operasyon ng iligal na droga. Ayon kay General De La Rosa, nangako ang Chinese Police na tutulong sila sa pagtugis sa mga drug lord na nasa likod ng pagpasok ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Galing po ako sa ASEAN Apol Conference sa Kuala Lumpur, Malaysia. Napag-usapan namin doon. Yung Chief of Police ng China nag-promise sa akin na tutulong sila sa problema natin sa droga. Very bright ang future natin against drugs. Dahil pati ang China tutulong na. Nagbigay na rin anya ng impormasyon ng Chinese Police hinggil sa tamang profile ang Chinese drug lords na sina Peter Lim at Peter Ko, pati na ng Chinese nationals na sangkot sa illegal drug trade sa Pilipinas. Itinuturing na highly valuable ang mga impormasyong ito at tumanggi muna si General De La Rosa na ibunyag ang mga detalye. Sana yung mamalaking tao, huwag kayong mainit. Yung mga drug lord na yan, mamamatay rin yan. Kung hindi natin sila mapatay dito sa loob ng ating bansa, doon sa China, mamamatay rin sila doon. Yan ang usapan namin kahapon. Una nang pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte si Lim at Ko kasama si Herbert Colanco bilang top drug lord sa bansa batay sa hawak nilang listahan. Sina Ko at Colanco ay nakakulong na sa New Bilibid prisons habang isang negosyanteng nagngangalang Peter Lim naman ang lumantad sa National Bureau of Investigation noong nakarang linggo upang pabulaanang siya ay drug lord. Si Lim ay unang nakipagkita kay Pangulong Duterte sa Davao bago siya pumunta sa NBI upang linawin ang issue. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue.
2,443 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Magbabalik ang Ito ang Balita. Sa pagpapatuloy ng Ito ang Balita. Ilang kalsada sa Cordillera Region ang hindi maaaring daanan ngayon dahil sa landslide matapos manalasa ang bagyong Karina. Samantala mahigit naman sa 100 residente sa Leon, Iloilo ang nakauwi na sa kanilang mga tahanan matapos lumikas dahil rin sa pagguho ng lupa sanhi ng pag-ulan. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Patuloy nang nagsasagawa ng assessment ang Office of the Civil Defense sa iniwang pinsala ng bagyong Karina sa Cordillera Region. Sa kanilang initial report, aabot sa 1 milyong piso ang halaga ng pinsala sa lalawigan ng Abra habang 3 major roads naman ang hindi muna maaring daanan dahil sa landslide. Kabilang narito ang Abra-Kalinga Road mula kilometer 472 hanggang 800, Abra-Kalinga Road mula kilometer 474 ng Nagpawayan Baay Likuan at Abra-Kalinga Road kilometer 474 to 700 ng Agibo Malibhong. Nandun po yung mga laborers natin clearing the slides. Dito medyo nakasentro yung ating operations, lalong-lalo na ng PDRMC dahil medyo silted na nga yung situation ng Abra River. Kaya pagka dumaan yung tubig, medyo kumakalat ka agad at may na-isolate na mga barangays. But given that statement, wala namang threat sa lives and properties. Bukas naman ang 5 pangunahing kalsada papasok at palabas ng Baguio City, gaya ng Cannon Road, Benguet Nueva Vizcaya, Baguio Bawang at Baguio Bontoc Roads. Maaari ding gamitin ang Apayao 1st at 2nd Roads, Mountain Province at Halsima Highway papuntang Mountain Province. We have one close along the Mountain Province Cagayan via Tabuk and Rile Road, kilometer 395 plus 350 or Silin section. Sa ngayon, it's being punched through by our loader, DPWH loader sa Mountain Province. Sa ngayon ay patuloy pa rin nararanasan ang pag-ulan sa Baguio City kahit nakalabas na ng bansa ang bagyong Karina. Samantala, pinayagan ng makauwi sa kanilang mga tahanan ang mahigit 100 residente na lumikas noong Sabado dahil sa landslide sa Leon, Iloilo. Noong Biyernes pa nararanasan sa Iloilo ang malalakas na pag-ulan kaya gumuhang bahagi ng lupa sa Barangay Malyao. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council, binigyan na nila ng relief goods ang mga naapektuhang residente. Ang bayan ng Leon ay isa sa mga lugar na diniklara ng Mines and Geosciences Bureau na lantad sa panganib ng landslide at baha kapag bumuhos ang malakas na ulan. Kasama ang Iloilo News Team, Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Iba-iba ang posisyon ng mga senador kung ano ang gagamiting paraan sa pag-amyenda sa 1987 Philippine Constitution. Ito ang balita ni Brian De Paz. Kailangang pagdebatehan ng Kongreso kung anong paraan ang dapat na gawin sa pag-amyenda sa saligang batas ayon kay Senate President Pro Tempore Franklin Drilon. Sinabi ni Drilon na nasa Kongreso ang kapangyarihan kung Constitutional Assembly o Constitutional Convention ang gagamitin sa pag-amyenda sa saligang batas. Paliwanag din Drilon ang resolusyon na naihain na sa Kongreso na naglalayong rebisahin o reviewin ng konstitusyon ay hindi kapareho ng ordinaryong panukalang batas na pwedeng aprobahan o i-veto ng Pangulo ng Bansa. Ayon kay Drilon, ang mamamayang Pilipino pa rin ang magdedesisyon kung raratipikahan ang pag-amyenda sa saligang batas. Iba-iba naman ang posisyon ng ilang mambabatas kung ano ang dapat na gamiting paraan sa planong charter change. Ang practical solution will be on us. Kaya lang, given the choice, no, of course, iba yung Constitutional Convention kasi nga halal na delegado na talaga mismong
sila yung for that purpose na talagang sila ang magda-draft o mag-aamenda ng ating konstitusyon. May misgivings ako sa CONAS. Simply because I don't trust us. Mas maganda yung CONCON para maski mas magastos ng konti kasi kanina dinidiscuss nga namin baka maraming intangibles yung CONAS. Kung katanggap-tanggap yung voting separately, kung tatanggapin yung voting separately, that is the ruling, then pwede yung CONAS. Kasi merong enough check and balance. Hindi pwedeng mag-railroad ang isang house. Pero paano kung magkaiba yung boto? Pero kung CONCON, wala problema. Mahal lang. I think the better one is yung CONAS. Dahil yung CONAS, may staff na lahat ng senador at congressman. Pag nag-CONCON ka, tatakbo din yan, either mga bata rin ng congressman, bata na mga partido yan, mas magastos, tapos gagawa pa ng rules yan. Tulad ko na nag-file ako ng resolution specifically for CONCON, I will stick to that position. No? And doon kami magkakaroon na lang ng discussion sa Kongreso kung anong preferred mode. In the end, ano rin naman yan parehong action ng Congress and Senate yan. So, ang debate na lang namin sa aming institution ang magdedetermine. Wala pa kami official position dito. Ako kasi, CONAS or CONCON, yan, may prediction is magiging mas bukas po ang isip ng ating mga kababayan to amend the Constitution. Ayon naman sa political analyst na si Mon Casiple, kahit pa ang Kongreso ang may sole authority, nangangailangan pa rin ng suporta ng publiko upang hindi mauwi sa constitutional crisis. Sa latest survey ng Pulse Asia, 44% ng mga Pilipino ang tutol na magkaroon ng charter change, habang 37% naman ang pabor. Isinagawa ito noong July 2 hanggang 8 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents. Katwiran ng marami, hindi pa panahon na baguhin ang saligang batas. Ngayong araw naghain si Senador Zubiri ng Senate Bill 128 upang amyendahan ang konstitusyon sa pamamagitan ng Constitutional Convention. Target ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws ang pagtalakay sa resolusyon na nananawagan na reviewin ang saligang batas matapos maisapinal ang lahat ng committee chairmanships. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Balik na sa kanyang winning ways si world number 1 Novak Djokovic. Ito ay matapos na pagharian niya ang Rogers Cup sa Toronto. Tinalo ni Djokovic sa final si Kei Nishikori ng Japan sa score na 6-3, 7-5. Ito ang unang torneo na napanalunan ni Djokovic mula nang ma-upset siya ni Sam Querrey sa Wimbledon noong nakaraang buwan. Sinabi ni Djokovic na ang maganda niyang performance sa Rogers Cup ang dadalhin niya sa Rio Games kung saan kakatawanin niya ang Serbia sa singles tennis event. Pinagkalooban ng programang Serbisyong Kasambahay ng Pangkabuhayan Showcase ang mag-asawang Jake at Rosalie Patino na matagal na nilang bunting pangarap. Ito ang balita ni June Soriao. Lumapit ang isa sa mga kaibigan ni namang Jake at Aling Rosalie Patino sa programang Serbisyong Kasangbahay upang humingi ng tulong para sa kanilang kabuhayan. Nahirapan sila sa buhay mula nang magkasakit si Mang Jake ng cervical spondylosis o neck arthritis. 3 taon siyang naratay dahil dito. Ngayong nakabalik na ang kanyang lakas, hindi naman sapat ang kanyang kinikita sa pagkukonstruksyon para sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Gamit ang 500 piso bilang puhunan, nagawa na nila dati na makapagtinda ng almusal, ngunit hindi din ito tumagal dahil nagamit na din mismo ang pinaiikot na puhunan na pantusto sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At sa tulong ng programang Serbisyong Kasangbahay ay nabigyang katuparan ang kanilang munting pangarap. We will be granting your request. Sana kung kayo naman ay may pagkakataon na makatulong sa iba, huwag po kayong mag-aatubiling tumulong dun sa mga pwede ninyong matulungan. Huwag natin maipagkait yung mabuti sa kinauukulan kung nasa kapangyarihan ng ating kamay na ito ay gawin. Katuwang ang Members Church of God International sa pangunguna ni Brother Eli Soriano,
Ginawaran ng programa ni Kuya Daniel Razon ang mag-asawa ng Pangkabuhayan Showcase at dagdag puhunan. Papasalamat din pa ako kay Kuya Daniel. Totoo pala na pag humihingi ng tulong sa munting pangarap, akala ko dati hindi ko na maaano yun na nabibigyan ako. Salamat po una po sa Diyos at saka kay Bradley at kay Kuya Daniel. Meron ho kayo nakikita, hindi nyo ho nakikita ang lahat. Kung meron man ho kami pinapakita, ay dahil meron ho tayong mga inaanunsyong kagaya nito para alam ng ating mga kababayan na meron po kayong pwedeng malapitan. Hindi naman po para ipagparangalan ng kahit na ano paman. Ang ating higit na pagpapasalamat ay dapat na ipagkaloob natin doon sa pinagkakautangan natin ng lahat ng mga bagay. Yon ay ang Diyos na lumalang sa ating mga kanyang nidikha. Jun Suryaw para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa sports at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg. Maraming salamat, Talia. Samantala, nakalabas na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyong Karina. Alamin natin kung may mga lugar pa sa bansa na makararanas ng mga pag-ulan. Ray, may improvement na ba sa ating weather dahil lumabas na nga itong si bagyong Karina? Magandang gabi ito ni Reggie sa ating mga kasambahay. Wala nang direktang epekto itong si Karina pero pinag-iibayo pa rin ito yung southwest monsoon o yung habagat. May mga lugar pa rin sa bansa na makakaranas ng malalakas na mga pag-ulan. At ina-expect ng Pag-asa maaaring hanggang Wednesday pa yung effect nito. And then Thursday magkakaroon tayo ng improvement ng lagay ng panahon natin, Reggie. Ako, sige, that's good. Sige Ray, ibigay mo na ang kabuuan lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang magilagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pong tinatawag natin na habagat o southwest monsoon, nakaka-apekto pa rin po sa may area ng Luzon at dyan po sa may western Visayas. Kaya ang Pag-asa po ay naglabas ng gale warning dyan pa rin po sa may seaboards ng northern at central Luzon at yung western at southern seaboard ng southern Luzon. Delikado po na pumalawat lalo na yung mga sakyang pangisda at maliliit na sakyang pandagat. Sa forecast po ng Pag-asa, ang area po ng Zambales, Bataan, yung pong area ng Mindoro at Palawan, magkakaroon po dyan ng makulimlim na lagay ng panahon at katamtaman hanggang sa malakas na mga pag-ulan. Posible pong magdulot pa rin yan ng pagbaha at landslide. Samantalang ang Metro Manila, na labing bahagi naman ng Luzon ay makakaranas po ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong pumalo sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Ganyan din sa Puerto Princesa City sa Palawan. Sa Tuigara po, 33 at sa Baguio po is 16 to 22 degrees Celsius. Ang era po ng Visayas, yung pong kalurang bahagi, yung Panay at Negros, makakaranas po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ang era naman po ng Cebu at buong Central Visayas at yung area po ng Samar at Leyte, makakaranas naman po ng improvement talaga ng panahon pero may mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Iloilo City, maaari pong pumalo sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Ganyan din sa Metro Cebu. Pero sa may Tacloban City hanggang 33 degrees Celsius. Ang meron naman po ng Mindanao, makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at magkakaroon po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Sa Cagayan de Oro City, maaari pong pumalo sa 33 degrees Celsius ang maximum temperature, gayon din sa Metro Davao, pero sa Zamboanga City hanggang 32 degrees Celsius. Ang ating pong sunrise, 5:39 a.m. Atin naman pong sunset, 6:25 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po't umaraw, huwag nating kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumalang. Balik po sa inyo dyan sa studio. Maraming salamat, Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Ito ang balitang hindi dinagdagan at hindi binawasan. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.